Bago tayo magsimula mga tropa, no, gusto ko lang kayong sabihan na sana nasa mabuting kalagayan kayo dahil sunod-sunod yung pag-ulan and napakaraming lugar na binaha. Kahit dito sa amin, baha pa rin sa labas mga tropa hanggang tuhod. And netong unang bugso ng ulan, pinasok rin yung bahay namin ng tubig. So mag-ingat kayo, wag kayong lulusom mga tropa dahil alam naman natin na yung mga mikrobyo na nandyan sa baha, napakadelikado. So anyways, simulan na natin yung content natin. Para sa ngayong araw na to, pasensya na rin dahil hindi ako naagawa ng content netong mga nakaraan dahil nga talagang ang lakas ng ulan dito sa amin at ibang klase yung nangyaring baha ngayon. Ang bilis mga tropa, wala namang bagyo pero ang bilis ng baha dahil sa mga kung ano-anong ginagawa nila sa kalikasan, no. Ito ay parang habagat lang yung meron tayo, no, pero ang tindi ng nangyari pa rin ngayon. So eto nga, no, halos nasa kalagitnaan na tayo ng August. Price checking natin as of August 10, 2026. Ito yung mga printer na recommended ko mga tropa. Ipa-price check lang natin. And Epson printer muna yung mga ipapakita natin dito, mga price checking. And ipi-features natin dito yung mga bagong model neto ni Epson na syempre pwede pa rin naman tong gamitan ng pigment ink. So unahin na natin etong Epson L1310. Ito yung dating model na 1210. So, ang presyo niya dito sa online, 8,990. So, kung gagamit kayo ng voucher, kung hihingi kayo ng YouTube voucher sa akin, baka makales kayo dito ng 1,000. So, parang suma total, parang mga around 8,000, no? So, next natin, eto, no? Ito yung dati niyang model, Epson 1210. And ang presyo niya, 8,100. So, kung makikita ninyo, no, medyo mataas yung presyo ng bagong version. Syempre, may mga in-upgrade sila doon and medyo kahit pa paano sabihin natin nag-iba yung design ng pinakalalagyanan or yung hulmahan. And panoorin nyo yung mga previous kong vlog kung ano yung in-update dun sa mga bagong model ni Epson. And to tell you honestly mga tropa, medyo na-disappoint ako sa upgrade netong mga bagong model neto ni Epson printer. So ayan na nga, nakikita natin 8,000 yung Epson 1210. So mag-move forward tayo. Ito naman yung bagong model ng dating 3210. Ito na siya ngayon, Epson 3310. Yung presyo niya around 9,400. And kung gagamit kayo ng mga vouchers, syempre papasok yan ng pinakasagad niyan sa tingin ko, ha, 8,400 or mga less 8,000, mga ganyan, diba? Epson 3310. At ang dati niyang model, eto, halos pinipace out na kasi yung mga lumang model etong 3210. Kung ako sa inyo, no, kung gusto nyong mag borderless, gamitin nyo pa rin or bilihin nyo pa rin yung mga lumang model kagaya na itong Epson 3210. Kasi ang downside mga tropa, no, yung mga bagong model neto ni Epson, hindi ka na makakapag borderless. Kasi no, merong nag-comment sa akin, sabi niya na pag borderless pa daw sa bagong model. Nakalagay na nga dito sa paper handling nila, meron silang margin na 3mm top left right bottom. 'Di ba? Kung gagamit ka ng custom driver. And syempre, parehas lang yan ng Epson 121. Alam naman natin kung Epson 121 ang printer mo, never kang makakapag borderless diyan ng A4 or short. Kasi nga meron siyang margin, kung titignan ninyo sa paper handling niya, dito sa pinaka specs niya sa online, ayan, no, 3mm top left right bottom, 'di ba? So dun sa nag-comment sa akin na pwede daw na mag borderless sa mga bagong printer ni Epson, padalahan nyo ako ng video na nagbo-borderless kayo ng A4 and short and sabihin nyo kung anong ginagamit ninyo na custom driver para ma-update din natin yung mga tropa natin na gustong bumili ng mga bagong model neto ni Epson para makatulong na rin tayo sa kanila, 'di ba? So ayun, konting sharing lang tayo. Alam naman natin dito sa channel natin, give and take lang tayo dito So ayun, nabanggit ko na nga yung downside ng mga bagong printer model. Kung kayo ay bumili ng mga bagong printer model kagaya ng nabanggit ko na Epson 1310 or 3310 or etong next natin na 5390 na nagkakahalaga ng 15,000, no? Kung nakapag borderless kayo sa mga bagong printer na yan, sana i-share nyo mga tropa para alam din at makatulong tayo sa community natin sa printing, 'di ba?
So ayan, ang presyo ng 3210, 9,600 pero ang original price nito around 8,700. So makakalis ka ng 1,000, 'di ba? Gamit ka ng voucher, halos ganun pa rin. Kaya naman kasi tinataasan nila dito sa online. Merong mga kinakalkis yan, sila Shopee or sila Lazada or kung sino mang platform, 'di ba? Kaya sila nagpa-price hike para yung mga nagbebenta ma-break even nila yung kaltas neto ni Shopee. Pero syempre may mga vouchers naman, dahil dyan sa vouchers makakales pa rin kayo. Pero kung gusto nyo ng walang etche-bureche, pumunta kayo mismo sa mga mall. Dito ay pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung presyo sa online para may idea rin kayo kung sa mall naman kayo pupunta or kung kaninong tao kayo bibili. Kasi ayaw na ayaw ko na nauuto kayo ng kung sinong sikat na Poncio Pilato kahit makita ninyo na sobrang daming subscribers or followers pero inuuto kayo. Yun yung pinakaayaw ko. Kaya ginagawa natin tong price checking monthly or weekly. Hindi ako magsasawa gumawa ng content na ganito para hindi kayo mauto nung kung sino-sinong nagbebenta dyan na sikat. 'Di ba? Number 1 daw sila syempre malalakas mang uto yung mga ganyan. Mag-ingat-ingat kayo. Gusto kayo mga hard-earned money ninyo magastos niyo ng sapat. 'Di ba? So anyway, mabalik tayo 5,390, 15,000 siya. Ayan. And next natin, etong 5,290. Ito yung dating model ng 5,390. 'Di ba? And syempre dati, ito yung 5,190. Ayan, marami rin gumamit nun na nag-upgrade sa 5,290. So, yung presyo nito, makikita ninyo, medyo parang nagtataas siya. Kasi para sa akin, kung tutuusin, mas maganda tong 5,290 Pero, syempre, may dagdag additional speed, printing speed dun sa mga bagong model dahil sa modification ng pinaka motherboard and adjustment ng kung ano-anong meron sa loob-loob netong 5,290 na 5,390 na ngayon. So ayan yung price checking natin. So kung makikita nyo, medyo mas mataas yung presyo niya kasi para sa akin mas maganda yung specs niya, 'di ba? Ayan. Pero syempre kung gusto niyo na bago palagi yung inyong mga printer or latest, 'di ba? Hindi ko naman kayo pinipigilan bumili ng 5,390. Mabilis naman siyang mag-print, sabi ng mga nagko-comment sa akin, for the additional 1 speed, parang ramdam naman na daw na nila, 'di ba? Anyway, ang gamit kong printer ay 5,290 and mag-upgrade ako into 6,370 na printer. Nanghihinayang ako mga tropa, to tell you honestly. Nung nakaraan kasi merong 14,000 na nag-flash sale neto. Nanghinayang talaga ako, dapat binili ko na yon. Nakikita ninyo, nung nag-vlog tayo, around 16,000 pa yung mga presyo ng mga ganito. Ayan, medyo nag-boom na siya mga tropa due to demand nung kinontent natin. Hindi ko naman sinasabi na totally na dahil sa akin, pero kahit pa paano nagkaroon ng mga idea yung tao sa bagong model na to na talagang swak na swak to for printing business kung meron kang sapat na pera na ganyang kalaki, 'di ba? Medyo tumaas na nga siya 19,000 na siya sa online, pero kung bibili kayo niyan sa mga malls, around 16,000 yan. Sayang talaga nung nakaraan merong 14,000, dapat hindi ko na pinalampas yun So ngayon, nag-aantay ulit ako na mag-flash sale para makabili ako neto ng murang halaga lang ng 14,000, 'di ba? Or kahit na sabihin kong 15,000, bibilihin ko na. Gusto ko mag-upgrade from 5,290 into 6,370. Ayan, meron na akong content neto na ipinakita ko yung specs niya. And kaya naman hindi ako mag-workforce printer. Kung iisipin ninyo, bakit ayaw ko mag-workforce printer? Hindi naman ganun kalakasan mga tropa yung printing shop ko dito. Sa bahay lang naman ako. And sa tingin ko, mas sapat na sa akin etong ganitong printer or yung ganitong halaga na around, sabihin ko nga na 14 to 16,000. Yan lang yung kaya kong pakawalan, 'di ba? So ayan yung price checking natin. So eto naman mga tropa, ipapakita ko sa inyo yung workforce printer kung gaano siya kamahal. Kung ikaw meron kayong opisina or meron kayong talagang family business or printing business talaga, eto yung pinaka-perfect mga tropa kasi napakabilis niyang mag-print. Yun nga lang, medyo maselan ha. Eto kung bibili kayo ng mga workforce printer, make sure na meron kayong ABR or meron kayong mga UPS. Kasi pag nag-fluctuate yung kuryente or nagkaroon ng power surge,
So ano nga ba yung power surge, no? Ayan yung bigla ang nag-brown out, tapos biglang babalik yung kuryente, madadali ang motherboard mo kapag ka mga ganito yung printer mo. Medyo may pagkaselan siya. Yung mga board ng mga Epson na ganito, yung mga workforce. Ang daming nagsishare, ang daming nagko-comment, ang daming nagbibigay ng feedback dahil dyan sa mga power pag-surge ng kuryente. Kaya make sure meron kayong UPS or ABR man lang kung gagamit kayo ng mga ganitong printer. Ang daming comment dyan mga tropa. Pero kung talaga magagamit mo yan, sobrang bilis niyan. Alam niyo yung isang rim, yung 500 sheets ng bond paper, saglit lang yon mga tropa, wala pang 30 minutes. So kung makikita ninyo, etong 5390 na ganito, 24,000 siya. Eto ay hindi pa chipless. Kumbaga, ang gamit mo pa dyan ay mga original ink pa nating hahalagang 5,000. Kaya ang ginagawa, ang way around, gagawin mo siyang chipless. So magbabayad ka sa technician ng around 5,000 or 4,000 para ma-chipless siya, para maagamit ka na ng mga alternative ink kagaya ng Kuyi or Hansol or kung ano pa mang brand ng ink yung bibilihin mo. Pwedeng dye ink, pwedeng pigment ink, pero one at a time lang mga tropa. Kung dye ink ka, dye ink lang. Kung pigment, pigment lang. Kung sabli, sabli lang. 'Di ba? Lahat ng nabanggit kong printer ay pwedeng pigment, pwedeng sabli, pwedeng dye ink. So price checking, no, 5,390. Ito sa tingin ko malapit na rin tong ma-phase out itong 5,390 na to Ayan, no, kasi sa tingin ko mas may improve pa nila etong workforce printer na ganito. Kasi mas maganda yung color accuracy ng lumang printer etong 5,290 na workforce. Sa totoo lang, mas maganda yung color accuracy nun. Kumpara sa mga bago, kagaya na itong 5,890. Medyo mahirap daw magtimpla dito ng color and mas maganda dun sa 5,790 yung dati niyang model. Pero wala napipace out kasi. Ganun yung nangyayari mga tropa So ayan, nakita na natin yung price checking. Ikaw, kung hanggang saan ba yung kaya mong budget na ibitaw kung magsisimulaan ng printing business, ayan na yung mga suggested ko na printer. Kung saan ka papasok dyan, magagamit mo naman yan sa sisimulan mong printing business. Huwag kang manghihinayang kasi pag lumakas yung printing business mo, walang printer na isa lang yung magagamit mo mga tropa. Walang printer na kayang ibigay lahat ng needs mo. Bibili at bibili ka pa rin ng another printer or another brand pa ng printer maliban sa Epson. So ayun na lang, siguro dito na muna natin tapusin yung content natin. Price checking lang muna tayo kasi napakahirap na baka mauto kayo ng kung sino-sinong Poncio Pilato sa mga bagong model na Epson printers. So ayun lang, like, share, and subscribe at lagi ko sinasabi, huwag na huwag magpapauto. Bye-bye. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal at bolero, dami ng tulad nila sa anywhere I go.